mga bobong kapitbahay ko, puta daw ako, papagamit, binabayaran. Dahil dito, naletse ang kinabukasan ko. Maraming lumalapit sa akin. Nagkakagusto, naakit, napakasakit tanggapin na malinlang. Bago natin panoorin ng inanda naming presentasyon, kilalanin muna natin ang sumulat ng kwento na si Mike Portes. Siya ay nagtapos ng kolehiyo sa Universidad ng Pilipinas. Ang kanyang isinulat noong 2004 na Minsan May Isang Puta ay naging isa sa most read article ng Definitely Filipino. Ito ay naging isang pelikula na pinamagatang Ganap na Babae at pinarangalan bilang pambungad na pelikula ng Cinemalaya 2010 at tumanggap ng international at local na pagkilala, na kinabibilangan ng Harvest of Honor Award na ginawa ng NCCA o National Commission on Arts and Culture of the Philippines. Ang kanyang negosyong web-based ay na-feature sa Entrepreneur Magazine noong March 2005, ChannelNet 25 na Open Line noong 2006, ABS-CBN Bandila noong 2009. Tingin ng mga bobong kapitbahay ko, puta daw ako, papagamit, binabayaran. Sabi nila, ako daw ang pinakamaganda at pinakasikat sa aming lugar noon. Ang bango-bango ko daw, sariwa at makinis. Di ko nga alam kung sumpa ito. Dahil dito, naletse ang kinabukasan ko. Tara, makinig ka muna sa kwento ko. Yosi muna tayo. Tila mahirap maging isang babaeng maganda. Maraming nang aabuso, maraming nang gagahasa. Ngunit may isang tao ang siyang mananatili pagkatapos ng unos. Alam mo, maraming lumalapit sa akin. Nagkakagusto, naakit. Ang hirap pag lahat sa'yo virgin eh. Tinanggap ko naman silang tao. Bakit kaya nila ako ginago? Masakit alalahanin. Iniisip ko na lang na kasi di sila taga rito. Siguro, talagang ganoon. 3 malilibog na foreigners ang namiesta sa katawan ko. Sabi nila, na-rape daw ako. Sa 3 beses akong nagahasa, ang pinakahuli ang hindi ko makakalimutan. Parang maski di ko ginusto ang mga nangyari, hinahanap-hanap ko siya. Tinulungan niyo kasi ako makalimutan yung mga sadistang Hapon. Kasi ibang-iba ang hagod niya. Umiikot ang mundo ko sa tuwing ginagamit niya ako. Ibang klase siya mag-sorry. Lalo pa at kinupkup niya ako at ang mga naging anak ko. Parating ang dami naming regalo. May chocolates. Yossi, ano ka? May dutong pa. Kaloka, di ba? Nakakabaliw siya. Alam kong ginagamit niya lang ako, pero paggamit naman ako ng paggamit. Sa kanya namin natutunan mag-Ingles. Di lang magsulat ha, magbasa pa. Hanggang ngayon, sa tuwing mabigat ang problema ko, siya ang tinatakbuhan ko. Yun nga lang, lahat ng bagay may kapalit. Nung kinasama ko siya, guminhawa yung buhay namin. Sosyal na sosyal kami. Ewan ko nga ba, akala ko napapamahal na ako sa kanya. Akala ko tuloy-tuloy na kaligayahan namin. Yun pala, unti-unti niya akong pinapatay. Palayasin mo na nga yung lalaking yan. Guminhawa nga ang ating buhay, pero ikaw naman ang kanyang sinasaktan. Hindi ko magagawa yun, anak, dahil di ko mabibigay yung luho. Ayos lang, inay. Ang mahalaga, makalis tayo sa demonyong yan. Masyado na kaming nasanay sa sarap ng buhay na naranasan namin sa kanya. Lubog na kami sa utang. Kulang ata, pati kaluluwa namin para ibayad sa mga inutang namin. Sinikap namin lahat na maging maganda ang buhay namin. Ang di ko inakala ay mismong mga anak ko ang tuluyan sisira sa akin.
Napakasakit tanggapin na malinlang. Puta, diba? Akala ko ay makakakita ako ng magiging kasama ko sa buhay. Sa mga ahas na ipinakalala ng mga anak ko. Hindi pala. Antang ako talaga. Binugaw ako ng sarili kong mga anak, kapalit ang kwarta at pansamantalang ginhawa na nais nilang matamasa. Wala na akong nagawa dahil sa sobrang pagmamahal ko sa aking mga anak. Wala akong ibang yaman kundi ang ganda ko. Pinagamit ko na lang ng pinagamit ang sarili ko. Basta maginhawa lang ang mga anak ko. Usap-usapan ako ng mga kapitbahay ko. May nanghihinayang, namumuhi, at naaawa. Puta na kasi ang isang magandang tulad ko. Alam mo, gusto ko na sanang tumigil sa pagpuputa ko. Kaso, ang laki talaga ng lecheng utang ko eh. Alaki ng palaki, kulang na kulang. Ano na lang ang mga anak ko na naiwan sa aking punyetang puder. Baka di na ako balikan o bisitahin ng mga nag-abroad kong mga anak. Hindi na importante kung laspagin man ng ganda ko. Madama ko lang ang mga pagmamahal ng anak ko. Malaman nila na gagawin ko ang lahat para sa kanila. Sa tuwing titingin ako sa salamin, alam ko na maganda pa rin ako. Anak, hello. Kamusta ka na, anak? Galak na galak akong makausap ka. Alam mo ba yon? Maaari ka bang pumunta sa darating na Pasko? Hindi ako makakauwi, inay. Marami pa akong trabaho dito. Ayaw ko na rin umuwi dyan. Ganto na lang, inay. Padadalan ko na lang kayo ng sapat na pera. Nan ba, anak? O sige, lagi ka na lang mag-iingat dyan, ha? Sa dami ng mga anak ko, iilan lang ang may malasakit sa akin. May malasakit man, nahihilaw. Hindi nga ako kinikilalang ina. Halos lahat sila galit sa isa't isa. Walang gustong magtulungan, naghihilahan pa. Padalas kong tinatanong sa sarili ko kung naging masama ba akong nanay para magturingan kayo ng ganto. Ang dami ko ng pasakit at tiniis, pero walang sasakit pa nung sarili kong mga anak ang nagbugaw sa akin. Kinapital ang laspag ng ganda ko. Masyado silang nasanay sa sarap ng buhay. Minsan, sa pagtingin ko sa salamin, ni hindi ko na makilala sarili ko. Dadating na naman ang Pasko. Sana, maalala ko ng mga anak ko. Tapos, isang buwan pa, magbabagong taon na. Natatakot ako sa taong darating. Ngayon pa lang, usap-usapan na naman ang mga susunod na pagbugaw ng mga ilan sa mga anak ko. Sana, may magtanggol naman sa akin. Paglaban naman nila ako. Gusto kong isigaw. Ina ninyo ako! Mahalin niyo naman ako! Sige na, dumadrama na ako eh. Baka masira pa yung makeup ko. Salamat ha, pinakinggan niyo ako. Ay sorry, hindi ko nga pala nasabing pangalan ko. Pilipinas nga pala. Puta, isang salita na ginamit ng manunulat upang tukuyin ang Pilipinas bilang isang kawawang bayaran. Sa kwento na pinamagatang Minsan May Isang Puta, ito ay likha ni Mike Portes. Maituturing na isa ito sa mga panitikan na nagbibigay daan sa bawat mamamayan upang buksan ang munting kaisipan. Sa kasalukuyang panahon, ang Pilipinas ay patuloy na namamayagpag. Ang ating gobyerno at pamahalaan ay nagsasagawa ng iba't ibang mga gawain upang umunlad at umayos ang ating bansa. Sa kabila nito, tayo pa rin ay nakakaranas ng kahirapan at napakaraming problema sa ating bansa. Ang kwento ay tungkol sa paghihirap at sakit na dinanas ng ating bayang sinilangan. Ginamit ng manunulat ang isang mapagmahal na ina upang ilahad doon ang lahat ng hirap na pinagdaanan nito. Inilarawan doon kung paano at ano ang buhay na kanyang naranasan. Ang ating bansa ay walang awang inabuso ng mga Kastila, Amerikano at Hapones.
Iba-ibang paraan ang ginamit upang ang Pilipinas ay abusuhin ng walang kalaban-laban. Pinagsamantalahan ng ating mga likas na yaman, ang mga Pilipino at sinira ang napakagandang imahe ng ating bansa. Ang mga anak na nasa tula ay ang kumakatawan sa mga Pilipino. Pilipinong hinahayaang sirain ang sariling tahanan. Mga Pilipinong pumapayag na abusuhin ang mahal nating Pilipinas. Sa panahon ngayon, halos karamihan na sa Pilipino ang piniling magtrabaho sa ibang bansa. Sila ang mga OFW na nagsisikap upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya na naiwan sa Pilipinas. Lingid sa ating kaalaman, maaaring sila din ang nagbigay daan upang ang ating bansa ay lalong bumagsak sa usaping ekonomiya. Tuwang-tuwa sila sa tuwing tataas ang halaga ng dolyar. Ngunit, naisip ba nila ang epekto nito sa kalagayan ng ating bayan? Nakakalungkot lang kung iisipin na sa paghahangad ng magandang buhay, mas marami ang natapakan at nahihirapan. Ang aral na makukuha sa minsan may isang puta ni Mike Portes ay lahat ng ina gagawin ng lahat maibigay lang ang magandang buhay na hinahangad para sa kanyang mga anak. Katulad ng ating inang bayan, gagawin at ibibigay ang lahat, maibigay lang ang gusto at makakabuti para sa kanyang mga anak o sa mga Pilipino na kahit inaabuso na ito, nandoon pa rin ang pagmamahal ng isang ina. Pagkita din dito kung ano ang pag-uugaling pinapakita ng mga Pilipino sa kalikasan o sa Pilipinas. Tayo mismo ang sumisira, imbes na pahalagaan at talagaan ito. Tayo pa mismo ang nagbubugaw at nagbebenta sa mga dayuhan. Mas pinipili pa rin natin ang mga ibang bansa kaysa sa ating sariling bansa. Dito mo din maimumulat na ang dami ng pinagdaanan ng ating bansa na dapat malaman ng mga kabataan. Para sa ikauunlad ng ating bansa sa hinaharap at mas matutunan din nila ang mga nangyari sa ating lipunan. Ito sana ang maging daan upang maimulat ang lahat para mas pahalagan pa ang ating inang Pilipinas.